Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoong Hesus sa umagang ito. 10 minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating buong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos 4:12. Mga Pilipos 4:12. Ito po ang sinasabi. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Sa buhay, makontento ka o magpaunlad pa? In English, self-contentment or self-improvement. Kung minsan ay mapapasaisip ka kung alin ba sa dalawa ito ang dapat sundin. Tanggapin ang iyong limitasyon at makontento ka sa kung ano meron ka. O hayaan mong lumipad sa langit ang iyong isip upang mag-ambisyon para umunlad. Kung titimbangin ay pareho naman silang makatuwiran. Meron tayong masaya na sa pagiging kontento at mayroon naman taong nasasabik sa pagtataguyod ng kanyang mga ambisyon para umunlad pa sa buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming itataas sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Naway abutin mo sila at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman at pagalingin mo sila, Panginoon. Aming inilalapit ang aming mga driver na naghahanap buhay sa lansangan. Sila ingatan mo at proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itataas sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda na sila ay ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na magsasaka na sila ay ingatan mo sa kanang pagsaka upang ang bawat tao ay magkaroon ng pagkain sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad. Naway makasumbong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila ay magkaroon ng hanap buhay. Salamat, Panginoon, sa mga kasagutan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Madalas na nagkakaroon
ng komplikasyon ang dalawang prinsipyong ito. Kasi, kapag sinunod mo yung prinsipyong makontento ka, o tanggapin na lang kung ano meron ka, ibibang nitong sabihin na huwag mo nang pangaraping umasinso, huwag nang pangaraping umasinso pa sa buhay, at manatili na lang sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. So, ayos lang na hindi na makapagtapos ng pag-aaral at makontento na lang sa mababang sweldo. Huwag nang mag-abroad at magkasya na lang sa minimum na sweldo. Kapag sinunod mo yung prinsipyong magpaunlad o mapaunlad pa, ang tanong naman ay kailan natin bibigyan ng pagkakataon ang ating mga sarili na tamasahin ang ating narating. O di naman kaya na ay baka mahulog na tayo sa pagiging gahaman dahil ayaw nating nalalampasan ng iba. So ayaw mo man o hindi, ay pagdadaanan mo ang dalawang ito. Hindi lang pala pagdadaanan lang, kundi iyong babalik-balikan pa. Sayaw man natin o hindi, ay nag-grow tayo. Dahil ang tao lamang na hindi nag-grow ay yung mga taong nasa sementeryo, mga patay na. Pero kailangan din natin minsan tumigil, magmasid, at anihin ang ating naitanim. Makontento tayo sa anong meron o ano tayo, ngunit ingatang mahulog tayo sa tinatawag na procrastination, na kung saan baka ginagawa na lang natin dahilan yung pagiging kontento kuno natin sa ating sarili, ngunit ang totoo pala nitong dahilan ay tinatamad ka lang. Mapaunlad pa, live life to the fullest, ika nga. Pero huwag naman tayong mahulog sa tinatawag nitong nilang ego, na kung saan ay wala ng ibang iniisip kundi give me more. Sa simpleng paliwanag, hindi natin sila mapapaghiwalay. Kung isa lang sa kanila ang pipiliin mo, ay paniguradong kulang ang buhay mo. Dapat nating malaman kung paano sila titimbangin. Paano titimbangin? Linawin sa iyong sarili kung anong ang gusto. Iwasang makipagkarirahan sa iba. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Salamat sa muli mong paggising sa amin sa araw na ito. Aming inialay sa inyo ang buong araw na ito, maging ang aming pamilya. Gabayan at nubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Dalangin ko, O Diyos, na sa araw na ito ay magkaroon na naman ng panibagong strike ng mga sasakyan, mga jeep. Panginoon, dalangin ko, ingatan mo ang mga taong nag-i-strike, Panginoon, mga driver, upang marinig sila ng aming gobyerno, ang mga kahilingan nila, Panginoon.
maging ang mga pasahero, Panginoon, na mahihirapan sa kanilang pagpasok at pag-uwi, Panginoon, dahil walang masakyan. Lord, naway pagkalooban mo sila ng anumang mga pangangailangan nila, Panginoon. Maraming salamat at purihin ka sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas na si Kristo. Amen at amen.